Okay, welcome back sa White Mesa. Kilala nyo na, dito ng White Mesa. So, maraming nagtatampo na gawa daw ako ng cooking video ulit, no? Actually, ang tagal ko na nga rin hindi nakakagawa ng cooking video. So, might as well gumawa ulit tayo ng cooking video. Kasi actually, kaya hindi rin ako gumagawa siguro ng... Kaya hindi ko rin siguro naiisip gumawa ng cooking video kasi sa mga nakakaalam naman, alam nyo naman na ang professional job ko or professional career ko is I'm a chef. So parang siguro kaya parang hindi ko rin maiisip na gumawa ng cooking video kasi nga parang araw-araw ko na siyang gumagawa. Like nagbe-break din ako sa like pagluluto as much as hindi naman like pag minsan kasi pag sobrang pagod hindi hindi na rin talaga kung nagte-take away na lang din ako ng kakainin ko. So gagawin natin ngayon is adobo. Simpleng-simple lang. Pero this time around is adobo sa asin, no? Sa pagkakaalala ko, yung huli kong ginawang cooking video din is adobo din eh. Sa pagkakatanda ko. Pero ito, this time, adobo. Pero iba naman. Kumbaga, adobo sa asin. Like ito, napaka-simple lang. Napaka-basic lang niyang lutuin. So, meron lang tayo dito pork belly. Siguro mga nasa around 1 kilo to ng pork belly. Tapos, garlic. Yan, maraming garlic. And then, asin. Asin talagang literal na adobo sa asin. So, papakita ko sa inyo yung, like, paano ko siya lutuin. Kasi, basically, napakadali lang naman ito, papakulan to. So, game. So, maraming style ng pagluluto nito. Actually, kahit sobrang simple lang lutuin itong adobo sa asin, ang dami rin talagang ways tsaka techniques kung paano siya niluluto. So ako, yung iba siguro nakikita nyo is parang binoboil muna siya sa na may tubig, asin, bawang, tapos yung pork belly, tapos yung iba naglalagay din ng vinegar. Ako, ang ginagawa ko muna is gusto ko muna siyang isote muna ng bahagya yung pork belly. So, lagay muna tayo ng oil. Konti lang. Konting oil lang, kumbaga ano lang yung pan kasi mamaya masyado nang magmamantika yung baboy, no? So pag mainit na yung pan nyo, lagay nyo na yung pork belly. Yun dapat yung sound na maririnig nyo, no? Yung sizzling sound. So hayaan nyo muna yan dyan. Isotayin nyo lang siya. Pag medyo nakikita nyo, ayan, nagbabrown na siya ng konti, diba? Malalaman nyo na medyo ano na pag hindi na siya dumidikit eh. Kusa siyang mahahalo nyo siya ng mas madali. Tapos pagka medyo nag-caramelize na siya, saka ko ina-add yung asin. Then, sutayin nyo lang ulit. Nakikita nyo na, di ba? Medyo nagre-render na yung fat niya. Nagbabrown na rin siya or nagka-caramelize na siya. Pagka may nakikita nyo ng ganyan, ako ang style ko, or ang technique na ginagawa ko is, saka ko na siya nilalagyan ng vinegar. Okay. Woo! So, ginagawa ko, sa vinegar, nire-reduce ko lang siya ng konti. Tapos tsaka natin siya lalagyan ng tubig para palambutin na. So pwede nyo rin siyang lagyan ng halimbawa ng bay leaves or dahon ng laurel, pamintang buo. Yun yung usual na ginagawa natin sa Pilipinas. No? Pero dahil wala kaming whole peppercorns, gagamit ako ng white pepper. So pag medyo na-reduce nyo na yung vinegar, medyo kumapit na siya sa pork, no? Tsaka ko na ilalagay yung bawang. So kung makikita nyo, yan, nag-iiba na yung kulay niya, no? So palalambutin na natin siya, lalagyan ko na siya ng tubig. So tatanungin nyo, bakit sinutay ko muna siya? Kasi kung tutusin, pwede ko naman ganun din eh. Baga pag natuyo ito mamaya, isusutay mo rin siya. So, the reason why kung ba't ko ginawang sinutay ko muna, iboboil natin, tapos isusutay ulit natin yung pork sa sarili niyang fat mamaya. Kasi, kumbaga nagkikreate siya ng tawag namin is layer of textures. Kumbaga, kakaramelize mo muna yung pork
So magre-release ng ano yun, ng another depth of flavor yun. Tapos tsaka mo siya papakuluan, i-absorb niya ulit yung ni-release niya na, kasi basically ang ginawa din natin doon sa vinegar, parang diniglaze natin siya, yung paano ba explain? Yung pinaka parang alam niyo yung parang dumikit sa ilalim ng pan. Yun. Pagka bagsak ng vinegar, aangat ulit yun. So, magi-infuse ulit yung lasa niya dun sa part na pinapakuluan na natin siya. Tapos i-absorb ulit niya yung lasa na yun. So, yun yung sinasabi na magkikreate tayo ng layers of flavors. So, kung iniisip nyo at naguguluhan kayo kung ganong karaming tubig ang ilalagay nyo para magpalambot, ang pinaka technique ko is ile-level ko lang yung water dun sa, kumbaga, enough lang na naka-submerge siya. Hindi sobrang dami, hindi rin sobrang konti. So, yun yung pinakabasihan nyo kung ganong karami ng tubig yung ilalagay nyo para magpalambot. So, papakuluan lang natin to ng siguro mga 30 minutes para sure. 30 minutes nang naka-cover siya para sure na malambot siya. Then after nun, makikita nyo na doon na natin siya patutuyuin, i-render natin yung pinaka-fat ng pork belly. So, balikan na lang natin siya. So, check na natin siya. So ayan, nakikita nyo na, iba na yung kulay. So ngayon, nag-render na yung fat niya. Tutuloy na lang natin yung luto niya na hanggang sa mag-brown na lang siya. Piprituhin na natin siya sa sarili niyang taba. Sarili niyang oil, sarili niyang mantika. So syempre, masarap to pagka meron siyang suka. No? So gagawa ako ng pinakurat. So basic lang naman, sili, sibuyas, bawang, tapos konting asukal, konting asin, paminta, tapos syempre suka. So i-blend ko lang to lahat, tapos yun na, pwede na tayong kumain. Salin na natin. Tapos na yung ating adobo sa asin. So, ito nakikita niyo yan, yung mantika ng baboy. Pag hindi ko tinatapon yan, ginagawa ko, nilalabay ko siya sa kanin, inahalo ko siya sa kanin. Pero in moderation lang guys. Okay lang yan, pagbigyan niyo yung sarili niyo kumain ng ganitong pagkain, paminsan-minsan okay lang. So titikman na natin siya. No? So bago ang lahat, siyempre yung mantika muna yan. Mantika muna. Ito yung the best dyan, yung mantika ng baboy, ihahalo mo sa kanin. Titikman ko muna ng wala munang kanin. No? Taste test muna. Mismo. So, ako hindi ko loloko yung sarili ko. Pagka hindi masarap luto ko, sinasabi ko hindi masarap. Pero lagi naman masarap luto ko. So, ito, saktong-sakto lang yung alat niya. No? So, try naman natin na may kanin. Kulang po. Okay, this time around, tignan naman natin yung suka. Sausaw naman natin yung suka. Okay, sausaw naman natin yung baboy sa suka. Talaga. Bumalansin yung asin tapos yung anghang ng suka. Sobrang solid. So, tatapusin ko na itong pagkain ko. So, bahala na kayo dyan. Na-comment down below na lang kung ano pa gusto nyo gawin natin na next na recipe. So, gusto ko na kumain. Kita-kits ulit next time. Maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa White Mesa. Magsi 7K subs na tayo. Thank you lagi sa inyo. Dahil nandiyan pa rin kayo. At tuloy-tuloy lang tayo ngayon. This time around, more on... Basta, peace. Kailan ka sakalo umiyak? Kita tayo kahit sandali. Kailan ka sa
sumama, dun din naman papunta. Treat you like my lady, you make me crazy. Hindi na mamimili, I'll make you sing ooh-wee. Back in 2016, we used to be the pair that they dreamed of. Tingin sa relasyon, tinawanan lang at ginawa lang na biro. Back in 2016, it's us against the world's what I thought of. Kitang kita ko sa mata mo na di ka na nagbibiro. Kailan ka sakalo uuwi, yeah?